Number one means you're always on top. Your number one radio. You have to relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio. Alright! Salamat. Happy New Year sa inyong lahat! Tagal natin hindi nagkita. Wow, last year pa tayong hindi nagkita-kita. 1 years. Good morning! Good morning sa inyong lahat. This is iRadio 2025. Ay, nakaisang taon na naman tayo. Yes, salamat sa Diyos. Yan. Mga gantong umpisa na naman ng taon. New Year's resolution naman pinag-uusapan dyan. Naku, Yan. yung New Year's resolution na yan, hindi naman natutupad. Ayun na nga eh. Pero alam mo na, ano ko dyan sa TV, yung kay Joel Austin. It's not yung New Year's resolution, kundi yung you give the trust to the Lord. Kung ano yung mangyayari sa itong taon na ito, pagkatiwala natin sa Kanya. Hindi yung, may babaguhin akong ganyan. O tapos, di rin naman natutupad, di rin na nangyari, lalo pa lumala. Ayan. Pero ako ay merong New Year's resolution. Di man lang tayo nag-hello. Teka muna, ito sige. konting adlin. Numamadali, may lakad. Meron. 2025, ganito pa rin tayo. Meron. Ano ba yung buhay na yan, oh? May lakad ako, bakit? Ay, kung na naman, oh. Diretso. Oy, in fairness, ang galing ng gupit niya. Ate V. Isang barbero mo na naman pinatira yan, ha? Wala. Yeah. Sinapak ko na. Buhay pa. Pero, ang aking New Year's resolution ay hindi ko na aasarin si Rejoice. Yan, hindi ko na siya aasarin. Mas aasarin ko pa siya ngayon. Yan. Ako naman, New Year's resolution ko, hindi na kita lalabhan ng damit, hindi na kita lulutuan. Bakit? Bahala ka na. Kasi, kailangan, relax lang ako para pa-beauty. Yon. O ano? Ano New Year's resolution mo sa akin? Ha? Hindi. Ako may panukala. Ala, Ako ay may panukala. Magmula ngayon, ano? pag iigtingin ko ang aking pangasar kay Rejoice. Bakit magigil-gigil ako sa babaeng ito? Ano daw? Ano pa? Nguso pa mo ikaw. Habaan mo pa ang nguso mo. Uy, grabe. Okay. Tantanan yun, lubayan yun na. Ibaon yun na sa last year yun. Lubayan yun na yung nguso kong mahiwaga. Ano? Kiss daw. Tama Yes. na. Wala. Hindi kita lalabhan. Bumati na tayo. Hindi kita. Wala na Hindi tayong time. Hindi, marami. Bumati na tayo. Marami. Ano? Okay. Bati na tayo. Tama na yan. Utang na loob. Lubayan nyo na yan. Ibaon nyo na sa limot yung mga mahiwagang nguso ni Papsi. Oo. Wala na yung nguso. Lubayan nyo na yung nguso. Okay, magandang morning.
nagbago na ako. Yes. Nagbago na ako. Yes. Nakainis na yun. Lagi na lang yung nguso na pinag-iinitan. Oo. Ayan. Ayan ako. 2025 yan. Magandang morning sa inyong lahat. Ito po ang iRadio. Araw po ng Lunes, January 6, 2025. Ayan. 5. Say 5. Ayan, yung sabi ko na yun, panutsutan ko na naman eh. Ayan. Ano kaya mangyayari sa 2025? Give it to the Lord. Ayan. Siyempre naman. Ayan, bumati na ta. At siyempre. Okay, teka yung hair ko, kailan maayos yan. Ate B. Ate B. Utang na loob. Ate V yan eh. Ate V, Lavandera V. Ay, nako. Hindi ko maayos eh. Ay, sure. Alright. Okay. Ano bang gagawin natin? Ay, bumati ka na. Magbati na ta. Ah, Happy New Year ulit. Happy New Year. Happy New Year everyone. Welcome back to iRadio 2025 edition. Ayan. Maganda pa rin tayo. Hindi tayo nagbabago. Correct. Yan. Tayo pa rin ito. Yung pa rin. Okay. At syempre, another year to be added to our calculator. To our calendar. Ayun, ano lang yan. Basta nasa bingo pa ang ating mga edad, ayos pa yan. Purong-puro pa. Ayan. Yan. Hello kay Odetsky. Odetsky, hello. Ayan, Happy New of Year. course. Okay, Paring hello. Ogs. Hello, my friend Odette. How are you? I miss you. Ayan, nagkita-kita naman tayo. Okay, Elaine Gonzalez. Hello, Elaine. Okay, Mary Grace. Kabig team. Ay, sa mga Jonakis. Yan, Pastor Kiko. Hello po. Pastor Kiko. Lala Carmina. Attorney. Hello, attorney. Ayan. Manila Agustin. Pastor Sam Santos. Nanay Rosario Lising. Ang ganda-ganda po ng damit niya. Ay. Ayan, Pastor Ellen Gonzalez. Rachel Joy Bonite. Mel Cruz. Siyempre ang ating dear friend na Odette. Odette Perez. Pastora Mary Jane. Saboy Omli. Klang Ramakula. Ayan, Negra Pepita. Okay, Bing Pasqua from Dubai. Ayan. Okay, sino pa? Marigat Hanos. Ayan, malapit nang ikakasal yan. Ay. Ako. Mga Malapit na mantika na naman ang mga usong natin. Okay, NMG. Tisay Heart. Ayan. Marife Baldovino. Tisay Heart. Hanky Raishi from Hawaii. Aloha. Hello to Gisaya and the 3 kids. Hello. Ayan, good morning. Ayan, sa Hawaii ngayon is, ano sila, ulang sila ng 3 hours. Backward sila. 3 And hours Tristan back. Alejandro. Yeah, Hello. Tristan Alejandro. Ang fiancé ni Maribeth. Ayaw. Okay, good morning. Mabuhay. everyone. Siyempre, Marife Baldovino, Pastor Sally Santos. Okay. Tisay Heart. Hello, Tisay. Tagal natin din nagkita. I know, parang kayo lang. Kamusta yung mga daliri niyo dyan? Kompleto pa rin ba? Ate Perna Delphine. Mabuti naman. Walang Okay. naputulan. Nako. Yeah. At yung mga tinamaan ng ano dyan, mga bala ba yun? Dapless! Yeah, buti-buti hindi kayo nagpaputok. Saka, Dapless. waste of money lang yan. Yung sayang ang... Sana yung mga kalde-kaldero lang, yung maturotot. Yung sayang ang salapi. Yun ang dapat ginamit nyo. Yeah. Happy New Year everyone! Huwag kayong alas. Yeah. Ang unang pastor natin for 2025, first Monday. Yan, ng ang ating tawag dito, buena mano para sa Yes. 2025. Pastor Franz Cristobal Ball. Pastor Bo, welcome back po. Iyan. Okay. Sino ba? Ang Joyce. Mami, Pastora Fluster Cordero. Mother! Kamusta na po? Happy New Year sa Happy New Year inyo. po sa inyong lahat.
Yung mga pagdating daw ng New Year, tumatalon daw para tumangkad. Ilang taon na ako ganito ako. Tangkad. Wala nang pag-asa. Si Mary Grace, si Kurt. Opo, Papsi, kompleto. Pero nadagdagan, naging 11 ang Ba? daliri. Okay Dagdagan pa ng isa. Hello, Sister Maria Stella Hamurawa. Hello po. Good morning sa Yan. inyong lahat. Salamat. Pagbuhat sa inyo. Okay. Diba? Yan. Parang kailan lang, ano? Ay, bilis ng panahon talaga. Ako kabilis. Ayan, abangan niyo ako sa 2026 January. Uwi ako dyan. Mga ilang buwan na lang 11 months more before Christmas. Bilis lang yun, dali lang yun. Merry Hello, Reg Yap. Si Reggie. Si Reggie. Hello, Reggie. Happy Yeah. New Year. Happy New Year to Melanie and the rest of the Red Kids. Melanie. Melanie. Yan. Yung mga kasama natin sa Jollibee. Jollibee. Yan. At kamusta naman ang inyong mga pamasko dyan? Ay, balita ko. Marami sila na Lumanding na. Pahabol sa blessing, Hindi pa tapos yung aking mga bibigyan. Antay-antay lang po. Ano na tayo ng isa pa lang. Tatlo pa yon. Alam niyo na yon. Alam na this. Di ka tinamaan ng putok, at least tinamaan ka man ng barya. Wow. Yun na maganda. Rachel Joy Benite, tinamaan ng barya. Bukel ang inabot. Yan. Mary Gillette Regalas, antay-antay lang. On the way na yan mga yan. Alam na this. Ayan, happy New Year sa inyong lahat. Yan. Welcome sa iRadio. At marami pang magaganap dyan. Oh. Kaya tulong-tulong tayo natin Mahaba pa. pagbutihin natin ang ating programa sa taong ito. Maraming darating na pagsubok, maraming darating na hindi natin alam, But we stick on one thing. We stick on the Lord, kay Jesus, kay Jesus Ano ba Christ. yung napanood ko kay sino ba yun? Pastor Greg Laurie ba yun? Or yung si Pastor Jeremiah? Jeremiah. Ang ganda nung nakalimutan ko na. Yung may mga plano tayo, isama natin si Lord. Pero sometimes, even if we plan, and then the Lord will not push it through, basta diretso lang. Kailangan mag-ask tayo ng wisdom kung yung ating ba mga plano, ayun yung plano ng Panginoon. Minsan, our plan is not His plans. Kaya wag tayong parang madi-discourage pag hindi natin yung plano natin. Kasi God has a better plans for Wait us. lang. Hintay-hintay lang. Oo. Darating din yan. Yeah, parang yun. Sabi ko, uwi ako ng Pilipinas. Well, I'm still praying for it. Kung matutuloy. Yan. Pero, ano yan? I ask the Lord kung matutuloy. Sabi nga daw we can ask anything under the sun. Pero si Lord pa rin ang magde-decide niyan. Ayan. Oh, may nagbigay ng ating ang ating buhay na manong ngayong gabi. Meron ba? Wala. Yes, 2025. Wala. Yan, meron. Wala. Nalagpasan ko na Oo, may nag-ano lang. May nag-message. Oops. Mga malulutong ng mga natin ngayon. Tunog natin. Yung mga tunog mo yun eh. Hindi sa akin yun. Oo. Aha. Mga Ano oras na? Chaching. Ayan. Chichen. Ay, nako. Tagal natin nagbakasyon and then kahit po kami nakabakasyon ay still busy pa rin yung araw-araw namin dito. Si Papsi po still 2 weeks na lang tapos ng aking training at we'll see kung mag-a-adjust tayo ng oras ulit back to 7 o'clock. Kasi mababago din naman yung oras natin once na nag-daylight saving time tayo. Mag-move forward tayo, hindi Yeah. backward. Move forward. So parang ganun pa rin. We'll see. Yeah, hintayin natin kung anong mangyayari kasi still Yan. Si 2 weeks Mami na lang. Flucer Cordero. Naku, sobra niya daw tayo na miss. Yes, miss you all. Yes, Miss kayo you, niya. Miss Mami, namin. Mami. Na-miss. Miss you Si Regis, talaga. nami-miss ko yan.
pag di ko tinamaan yan, na-miss yan. Aga daw niya nagising, nagpunta daw sila ni Nanay Dolor doon sa barangay. Pipila. Hindi. 5 o'clock. Kasi ang ano is 8 o'clock yata start. Mami Flosser Cordero, kamusta po ang inyong bakasyon sa Germany? Ha? Pumunta siya sa... Germany. Di ba gano'n na salita doon? Ay, magkatoy! Ay, nyamotan! Aroda! Mga German na salita doon. Okay, si Kurt, sa Gedli muna daw siya at magiging cookeries siya ngayon. Cookeries. Ha? Saan yun? Saan yun? Cookeries. Anong cookeries? Tagaluto. Cookeries. Hello, Rini. Argisam. Si Rini yata ito na. Rini. Ayun, oh. Ay, si ano yun? Si Rick to. Ha? Rick, Rini. Argisam. Ayan, hello. Ayan. Hello, thank you. Maria. Sister Stella. Yan. Maraming salamat. Yan ang buhay na mano natin. Eh. Mary Jane. Shalom. Mga bilog-bilog. Swerte. Yes, beauty po. Amen. Ayun, parang kanya lang, no? Ay, nako. Parang nakakapanibago. No? Gano'ng Alawal katagal tayo Pops nawala? naimbang nga bigat na nagurat. Ano nagurat? Ano ba yung nagurat? Hindi mo alam yun? Ay, hindi. Malalim yata. Ano yun eh? Ano ba yung nagurat? Nagulat. Nakigtot Nya ba din yung nagurat? Nakigtot. Nagurat. Kunanat. Nagurak, met. Nagulat daw siya. Ay, naho, gabi. Pagiga ako, hindi ako makatulog. Ha? Hindi naman ako nag-coffee. Ang tagal ko nakatulog. Baka Kaya kulang ako sa ano. Nag-shubu-shubu ka na. Ha? Nag-shubu-shubu ka. Hello sa aking pamangkin na si Nikki Joseph. Luis Yagumyo. Yagumyo. Yo. Happy New Year din, Nico. Si Nico yan. Ayan. Happy New Year sa iyo at sa iyong mga kapatid at sa Manila. Happy New Year sa inyong lahat. Ayun. Mag-ingat din kayo dyan. Ingat-ingat. Okay. Akala ko na-miss nila tayo. Bakit parang tatatlo lang yata sila nandito? Joke. Yeah. Yeah. Ayan, maka-21. Hello, Rosie Kulibaw. Hi, Rosie. Happy New Year. Happy New Year, Rosie. Ay, ang kumari kong maganda. Sobrang ganda. Yung inaanak ko, di ko pa nabibigyan. Antay-antay lang, kumari ko. Ayan, ang kumari kong beautiful. Si Jenrick Cuero Nunez. Speaking of ano, marami pa rin tayong mga sobrang hindi pa na ipapadala. Nako. Happy New Year, Mare. Ayan, si Rosie Kulibaw. Happy New Year din. Standby lang po yung mga hindi pa nakakatanggap ng sobre at Sobre. naging na overload po yung aming ano, Nag-file ng bankruptcy. nag-bankruptcy. Nasimot lahat ni Santa Claus. Okay. Ay, nako. Babawi. Oo naman. Ayos lang. Ma'am Shi, maghatid ng mga anak. Gusto po kaya di mako-comment. May pasok na po mga bata. Okay. Back to school na. Ayan. Dito rin, mga ano, balik traffic na naman uli kami dito. Kaya gumigising Ayan. na po si Papsi ng Rini. 4:30 ng umaga, madaling araw. Hello, paring Rick. Pare. Si pare. Mare, tawag ko naman sa kanya. Oo. Mare. Iba yung pangalan niya. Oh, si Odette daw. Yung sobre ko, Papsi, baka makalimutan. Ay, nako, yung sobre mo nakadikit sa rep. Ayan, may kasamang rep. Ayan, magkita-kita tayo, Odette. Again. Sa anniversary ng punta ka. February. Hindi. Anniversary ng Covinas. Oh. February. Yan, punta ka ha. Makikita mo na may nga invitation dyan eh. Para saya-saya uli. Okay. Pastora Marivic Lejano Cruz. Ayun, no? Ayan, hello, Pastora. Okay.
Alam mo ba yan si Conga Girl ang tawag dyan? Bakit? Nag-ano siya yung tawag Ano dyan? po ganun? Oo, Conga. Bongga? Pastor Maribik Lejano Cruz, isang Conga Girl. Ayan. Mamaya masampulan nga. Sample, kinakailangan. Yung mga talent na ganyan, kinakailangan natin dito sa ating programa. Ay, Pastor Kiko, ganda jacket ni Papsi. A is for Akin. ganyan. Paano 2025 na, huy! Ay, pang 2025 nga daw yan eh. Uy, tatlo lang kami may ganito kasi. Yung dalawa, A is for Akin. tsugi na. Kaya tayo pa lang ang meron ito. Ayan mo, nahanap ako ng kulay na ganitong kasing size mo. Andiyan si Mami Angelita Bayon. Ayan. Hello po, kumusta po kayo? Ayan. Mukha daw akong executive. You're so pretty po, wow. At dahil dyan, alam na this. Check natin si Pastor Franz Bo. Andiyan na ba? Nasa lobby na? Uy, nako, mukhang... Andyan lang yan. Biglang mag-a-appear yan. Ay, baka hindi niya alam na yung Joke lang daw sabi ni Pastor Kiko. Ay, hindi. Oh? Hindi tumatanggap ng joke si Papsi. Hindi, okay. Tumatanggap na ako ng joke ngayon. Ay, kitang-kita naman yung mga dun, no, mga kalat sa likuran ko. Ay, para daw akong CEO. Grabe. Naka-jacket lang ako eh. Okay, malamig pa rin kasi. Pag bumapas, eto nakaganto sa ko, no? Meron pa akong jacket niyan. Kasi mahirap maglakad na nanginginig. At saka sa loob na opisina, medyo... Ewan ko ba? Iba-iba ang temperatura sa loob ng office. Okay, so... 2025 na. Ang bilis ng panahon, no? Ayan, dagdag na naman ang ating mga edad. Imagine, sa awa ng Diyos, ako'y magpa-file na po ng retirement this year. Pero mag-work pa rin ako. Kasi, sabi ni paring Rick, sure you are. And paring Ramon, does something look PRO kayo? Oh? Ano daw? Anong PRO? Look, PRO kayo. Public Relation Officer. Akala ko GRO. Batang-bata daw sa personal si Pastor Kiko. Yes. Oh. Tunay yan. Noon lang nakita ni Ayan. Yan yung kakambal ni Alden Richards ba? Tama pangalan nun? Ewan. Yun. Richard Alden. Alden Richards ba? Hindi ko alam paano pangalan. Yan ang kakambal niya. Ayan. Kasi may nagtatanong kay Pastor Kiko ano daw itsura niya. Huwag niyo na itanong. Pogi! Sabi ni paring Rick, let's get together and have a good barbecue. Yes, sure. When? Chess na bero. Wala kang alam kundi Lions. Ayan. Lions. Baka tiger yan. Lumayons na kayo. Lions ng Lions. Ayan. Pare, malapit na. Malapit na maasar. Etong Saturday kasi may lakad kami. Ayan. Sabi ni si Pastor Kiko si Paolo Avellino. Paolo Sabi ni Pastor Avellino Kiko, ba? huwag kayong malito. Ako lang to. Ayan. Yun ang mga... Yan yan. Nag-expect po sila ng pogi eh. Siyempre. Pastor Franz Bon, dyan na ba? Pastor Bound, wala pa naman 2 minutes pa. Okay, sige pre. Para kamustahin na Paring natin. Rick. Ang forma daw ng mo. Naku. Maganda, Mrs. ni Pastor Kiko. Yes! Si Elaine, beautiful. Yes. Isang beauty queen. Ayan. Ayan, si Pastor Sammy, sabi niya, sorry, may biglang appointment po ako. Tumawag po si Governor Ino at Vice Mayor Doro. Ay.
Okay. Narn, that was the day we want to have the barbecue. No, we're gonna attend birthday in the afternoon. Yeah. Just wait for us in the evening. Paolo It's not that Apelino, long. Maybe 2 hours. Then we'll na be back. mahilig magkape. Hello, Alona Velasco. Happy New Year. Sino ba? Paolo Apelino na mahilig sa kape. Ay, nako. Yes, paring Rick. Thank you so much. Asan din si paring Vince? Hindi ko na nakikita ang babaeng yan eh. Siyempre, mga gala-gala. Ah, okay. We're gonna do it afternoon. After our... It's just a birthday party for 7 years old. Ayan. Siya daw si Paolo Abelino na puyat. Hello, Lejano Rosalinda. Good morning po sa inyo, Lejano Rosalinda. Taga saan po si Lejano Rosalinda? Ayan, good morning. Pastor Bao, are you there? Are you in or out? Sipag on air. Yes, don't forget when is the Sipag on air, Pastor? I wish I could join. Kaso madaling araw kasi dito. Figure Nasal YouTube yan. Hello, Mary Joy Ramboyong. Mary Joy Ramboyong. Good morning. Ayan. Okay. Yeah, sister-in-law pala ni Pastora Marivic. Yes. Si Rosalinda Lejano. I think inano ko to. Iba naman to Lejano Rosalinda. Lejano. Siya to. Yeah, Lejano Rosalinda. Yes, ano pala siya. In-laws ni Pastora Marivic. Yeah. Hello. Lejano Rosalinda Lejano. Ayun. Ha? Okay. Wala pa si Pastor Franz. Mukhang Pastor Franz. nasa lobby pa rin ha. Kaya Same, paano natin? same as Ipa-shout last out year. natin. Pastor Franz, are you there? Mary Joy, Rambuyong? Ramboyong. Rambuyong. Hello, Happy New Year sa inyo. Yeah. Yeah, na-shout out na natin si Rosalinda. Rejoice Orfilia is in the house. Nandiyan na ba? Kakauwi niya lang daw. Oh. Pakitext si Pastor Bo. Oo, hindi na. Late na naman. Na-message niya na daw. Wait lang po. Yan. Happy birthday pala kay Rocky Orfilia. Ay, nga pala. Nag-celebrate siya, is it last week? Ba't natin happy birthday? Rocky Orfilia, happy birthday, Rocky. Happy birthday, Rocky. Sa aking irog daw. Happy birthday sa aking sinta raw, sabi niya na. Ayan, na-message na daw niya si Pastor. Baka lang may inaasikaso. Wait lang tayo. Ayan. Happy na birthday pa. Ha? Ayan. Ayan. Kailan ang birthday ni Papsi? Sinong nakakaalam? Huwag niyo nang banggitin. Exact date and year. Huwag nang banggitin. Talaga. Oh, sige. Iniiwasan ko na nga yung birthday ko eh. Oh, wait lang daw. Ang usong laruan ngayon sa 2025 is Labubu. Ano ne? Naku, wag niyo lalaroin yan si Labubu. May history yan. Anong labubo? Si Labubu, yung parang anime na malaki ang mata. Ay, Naku. Tignan niyo yan sa YouTube niyo. Kung ano ang yan. Sabi ni Rejoice, ang birthday mo daw, April 9, 1990. galing manghula. Sharp. 1989? Sharp. Mas matanda pa siya sa akin. Labubu, no, don't play Labubu. Ano ba yun? Yung usong-usong laruan nga
merong... Something doon. Oh. Okay, habang hinihintay natin si Pastor Franz, asa na ba yung mga acting Ano yun? ay, hindi ko na i-ready. Yung? Yung mga video natin ng Christmas tsaka ng yung New Year. At saka yung mga kaganapan na nangyari doon sa kalye ng Sipag. Oh, yeah. Yung kanilang food distribution ba? Yeah, praise God. Naku, Successful. Napaka-successful. Thank you sa... May pangako pa ako dyan sa mga yung mga nag-distribute. Hindi pa tapos. Ka-umpisa lang ng 2025. Antay-antay lang. Oo, may darating pa, no? Bakit? Naku, mataas daw ang BP ni Rejoice. 160 over 100. Oh my gosh. Pahinga ka, lie down. Drink Wala yan. water. Mas mataas ang presyo ng kamatis ngayon. Kaya, 160 mataas yun. 20 pesos daw isang 160. piraso ng kamatis. 160 over 100 ang blood pressure. Ano? Blood pressure. Oy, nako, uminom ka na ng Metropolol o kaya na Mag-rest ka muna. Ano lang yan, pagod yan. tubig. Tubig. Just lay down. And then relax. Okay? Ibabad mo yung paa mo sa mainit na tubig. Relax. Yung kaya ng i-tolerate mo yung init. Hindi maganda pag over. Kasi yung over 100. kidney ay sisirain yan. Kaya pag madalas tumataas ang BP natin, nako, ingatan po natin yan. Sinisira ang liver, kidney, mga vital organs natin. Parang rin yan yung mataas ang sugar, mga diabetic, ganyan din ang reaction yan. Kasi hindi masyadong nagpa-function yung mga vital organs natin. Ayan. Hindi ko malilimutan yung Christmas namin. Nag-LBM po ako sa spaghetti ni Iska. Uy! Ano ba yun? Ayan. Sabi ni Pastor Kiko, Rejoice Orpilla, kaka-cellphone yan, madam. Lakas Pahinga, pala yun. pahinga. Nakaka-cancer yun. Baka mainit kasi doon. Yung sobrang cellphone. O, inom ka daw ng apple juice. Okay. Apple juice? Sa high blood pressure? Negative. Tubig lang. Hindi na kailangan ng apple juice. Saan ka Kiko maghahanap ng apple Gonzales, juice? nyak, wag mo ko gaya sa iyo pas. Mataas na blood pressure. Naka-cellphone. Buti na hindi niya naabutan yung aking panukala kanina. Oh, nagpapayos na ng passport si Mami Flosser. Mag-abroad na daw siya papuntang Baguio. Yan mga. May visa na ngayon papuntang Baguio. Yung mga taga Maynila, kung pupunta po kayo ng Baguio ngayon, kailangan po ng visa. Ayan. Hindi po kayo Pineapple daw ang inumin. Eh kung walang pineapple dyan, magtubig na lang. Tubig lang. At saka rest talaga, mag-rest. Rest lang. Bakit tumaas ang BP niya? Eh mainit siguro pa doon. Normally ganun. Ang agang mataas ang blood pressure mo. Ako nung Dapat meron siyang maintenance na pagka ang blood ganyan. pressure ko tumaas na lang ng 65 ako. Yan. Doon na siya tumaas. Ayan, naglo-loading na raw si Sino? Pastor Franz. Ah, Okay, hintayin na natin. Huwag kayong aalis dahil na maganda po ang topic ni Pastor Franz ngayon. The power of God and the anointing of God. oh, wow. May power na, may anointing pa. Naku, doble-doble yun. Hintayin natin po yan. Kaya itong ating Buena Mano for the year 2025 at ano man yung mga nakaraan, kalimutan na, iwanan na yon at magsimula uli. Lala Carmina, opo mami sa LA po. Labas ng church. LA, labas ng church. Saglit lang po kasi naka-open lang niya laptop galing siya chapel. Naka-open lang ng laptop. Okay, no problem. Dito lang kami. Ala. Pare
Club ka. Negative, hindi ako taga Lions. Ano lang kami, pusa. Kuting lang kami. Papagod si Regis kasi yung gising na maaga. Ah, Siguro tayo rin ganun eh. Kaya tumataas ang blood pressure. Oo, hindi maganda yun pagka Pag puyat lagi. laging puyat. Mhm. Kaya dapat matulog ng maaga. I wish makatulog din ako. Kailangan yan, Mamaya matutulog ako. kailangan maaga. yan magbaba ng timbang Mm-mm. at saka diet. Ang exercise. ulam mo bukas yung yung arroz caldo. Oh, Yun lang ha. oh, Okay. oh, yeah. Okay. Meron ka pang potato ball. Ayan na siya. Ayan na siya. Ayan na Pa. siya. Siya. Pastor Franz, come in. Ayan na siya. Gising Hello maaga. po. Ayan na si Pastor. Ayan. Hello Pastor. Happy New Year. Happy New Year. Ay, hindi tayo naririnig. Ay, nawala biglang siya. nawala Hindi ko siya. po kayo marinig. Ayan, nadidinig ka namin. Malakas kayo dito. Wala kayong Ayan, headset. nadidinig ka namin. Pasensya na po, naglo-loading pa kasi yung aking laptop. Ah. Lalagin ko po sa laptop yung Zoom. Oh, okay, okay. Medyo ngayon pa naghang ng konti. Oh. Sorry po, sorry Okay talaga. lang, Pastor. Ayos lang. Dito lang kami, Pastor. Ano po? Yan. Kasalanan ni Rejoice. yan. Nagko na po ako Sina sa lang natin si cellphone Rejoice. pero i-open ko po dito sa laptop. Nasaan kayo, Pastor? Nasa school? Hindi kanya Ay, nadidinig. oo nga pala. Ah, dapat nadidinig tayo sa Mhm. sa cellphone niya. Wait po, maglalagin po ulit ako. Okay. Yawak muna niya. Ayan. Ayan. Okay, antayin natin si Pastor Bo. Nako, very powerful yan pag nagbibigay ng kanyang message. Message. Mhm. Ayan. Maganda. Gusto niyo ba yung hair ko? Gusto niyo pagupit din kayo ng ganito? Ayan. Sinong... Pero mas magaling gumupit dyan kasi. Buhay pa ba siya? Tinadyakan ko lang. talaga. Buhay pa. Ayun naman laging pinagpapagupitan ko. Yung Vietnamese, alam niya na ang gusto ko. Sasabihin ko lang naman yung gusto ko. Yan. Siya na rin pinili ko ang kulay. Tapos, sasabihin ko, eto okay ba to? Oh, yeah, that's good. Yan. Hello po kay Francisco Gonzales. Hello po, Father. Ayun. Ayan. Mhm. Magandang umaga at Happy New Year sa inyo Happy dyan. New Year po. Iba talaga tunog na itong Nang, bago nating mic ngayon. mhm. May isa pa akong in-order eh. Para sa akin naman. Yo. Ay, di pwede na akong kumanta doon. Sa taon na akong Pwede di ka naman. kumakanta. Sure din naman yan eh. Oo, hindi pa, pero eto na lang gamitin na. Hindi maganda yung mga mic natin doon sa labas. Saan doon? Mm-mm. Magaganda. Ayusin mga... mo yung sound system, parang hindi maganda. Ayos yan. Yes. Antayin muna natin si Pastor Parang Franz. US Secretary of Defense si Ma'am Shia. Yan. Yan yung tinalo ni Trump. Yan. Si Kamala. Tinalo ni Trump. Oh, ayan na si Rejoice. Yung lumang mic, Pachi, Becky naman. Ang bilis makarinig. Ano daw? Sabi niya yung lumang mic, Pachi, Becky naman. Parang Vilma Santos to. Ay, nadali mo. O, ayan na, ang laki ah. Ito yung mga boom mic natin. Ayan na, yan. Wow, ang ganda ng background. I like it. Pastor, Sorry didinig, po. Okay lang, Pastor. didinig na ba? O, andyan si Mayora, si Sister Myrin Kuana. Ayan, si Kapitana. Si Kapitana Happy pala. New Year, Kapitana. Mayora. Mayora ba? Ayun. Happy New Year, Pastor. Kamusta po ang Happy New inyong Year. bagong taon? Ang Christmas tsaka bagong taon. Yeah. Ay. Sorry po na late. Okay naman po, masaya naman at nakapagbakasyon sa Batangas. At Oo anong nga nangyari eh. po, family din. Yan, saya. Ang saya nyo doon. Dami nyo doon. Kayo po, kamusta na kayo? Long time no see. Usual. Yan, lagi lang kami nag-aaway. Ganyan, no. Normal na normal. No, normal. Ganyan normal namin. Lumilipad na mga plancha, yung mga electric pan. Ayaw na tuloy gumana yung plancha ko. Kababato ng kababato. Yung kabayo tumakbo na. Tumakbo na. Aba, sabi, ay ba?
Si Hillary Clinton daw ako. Ha? Ganito lagi ang buhok ni Hillary Clinton. Patay na yun ah. Oy, buhay pa yun. Yung tumakbong presidente ng US. Jimmy Carter pala yun na tsugi. Oo. 100 na yun eh. 100. The oldest US president. Oo. Yeah, 100. Kung hindi lang inubo, hindi pa siguro matutsugi. 100 na. Bonus Kaya na. nga siya namatay dahil umubo ng gano'n. Excuse me po! Gumanyan. Ala, natsugi na. Kaya, Pastor, andyan yung iyong mga fans. Hi, hello po. iRadio family. Kamusta po kayo? Yeah. Long time no see. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Parang hindi na ako marunong magsalita sa... Hindi na sanay yan. Pastor, nasaan po Ilang kayo? Nasa- Ganda ng Ako lugar. po nasa seminary, nasa school po ako. Nag-aaral kayo ngayon. Nandito po ako sa library. Kakatapos lang po ng aming chapel worship. Medyo, nagmamadali po ako makiat dito sa library para mag-set up ng laptop. Oh, Ayan. that's nice. Nag-aaral po ako since nung siguro magto 2 years na rin po. Aba, ang tagal na pala. Nagte-take po ako ng masters for Wow. optometry. PhD na. Hindi, masters Di pa. pa naman po, masters pa lang. Ay, si... After nito, yan, PhD. Naunahan ka na ng auntie mo. Yan, Sino? Si Joyce, PhD yan. PhD sa kakulitan. Ayan. Nako, ano na yan, matagal ng master yan eh. Kailangan niya na mag-PhD. Bueno, maganda yung topic mo ngayon. It's about the power of God and the anointing of God. Amen, amen. And I'm so excited po to share yung bagay na yan sa ating lahat. Anyway, it's been a long time po since na humarap ulit ako sa camera. Ilang buwan nang nakalipas, yung amin pong participation sa inyo ay hindi na talaga masyadong, kumbaga, bibihira na. And ganun din naman po dun sa aming special moments with God. Matagal-tagal na rin, hindi ko na nga alam paano po magsalita sa harap ng camera. Anyway, I'm so excited today. Nung ako po chinat ni Tita kagabi, sabi ko medyo madaming schedule ko ngayon, pero sobrang excited ako na maging part na iRadio again. I mean, to share the Word of God here in iRadio. Salamat po sa invitation, salamat po sa opportunity, and sa lahat po ng nanonood, ang dalangin ko po ay patuloy kayong manatili at makikinig at matuto sa mga salita ng Panginoon, mag-support sa mga ganitong gawain. Salamat po sa pagkakataon. And today, I'm going to share something. For me, it's a very, very important matter na dapat na meron tayo, especially this year 2025. Ayan. Our church, Morong Church of the Nazarene, ay inorganize na po yung ating church dito. It's been 2 years since ito po ay Mission Church. And last December 1st, tayo po ay na-organize na. Tayo po ay parte na ng Global Church, ng Church of the Nazarene International. So, sobrang excited po ako because this year ay napakaraming pinapagawa ng Panginoon. Last year, ang dami po naming pinagdaanan, ang daming struggle, ang daming mga pagsubok. And I know ganun din naman ang bawat isa sa atin, no? 2024, alam ko bukod sa mga pagpapala, marami din tayong nalampasang mga problema, pagsubok, pag-uusig ng kaaway. Marami tayong dinaanan na akala natin di natin malalampasan, no? Akala natin di natin kakayanin. Pero until today, nandito tayo magkakasama, tumatayo. Sa grasya ng Panginoon, of course, it's hindi sa pamamagitan ng sarili nating lakas, hindi sa pamamagitan ng galing natin, talino natin, but by the grace of God. Thank you, Lord. Bago And ang salamat lahat, po. binabati namin kayo ng happy anniversary. Yeah, happy Ni anniversary. Pastor Mary Grace po. Ay. Yeah. Kailan nga ba? Grabe kayo, hindi na alam. Nakalimutan. January 13 po. Sa January 13 pa po yan. Ilang years na? Wag na, baka magkamali ako. Patay. 8 years na po. 8 years. Wow. 8 years na po kami since nagsimula kaming maglokohan. Joke lang po. Joke lang po. By the grace of God, until today kami pa rin. At sa awa ng Panginoon, ang buhay maesawa ay hindi puro saya, hindi puro syempre. okay. Yeah. Talaga pong maraming subok din yan. Pero salamat sa Panginoon. Yan, we're going to celebrate our 8 years anniversary. Wow.
by God's grace, nandito pa din. And sa lahat po ng nakikinig at nanonood, this is very, very important. So, ang topic po natin ngayon is the power of God and the anointing of God. And our scripture is found in Numbers chapter 6 verse 24 to 26. Meron sana po akong PPT kaso hindi ko alam kung paano, nalimutan ko na kung paano mag-share ng PPT at the same time Yan. yung manuscript ko po ay mababasa ko. So gusto ko na lang basahin po sa inyo, no? Sabi dito, "The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace." Most of the time, naririnig natin to sa benediction, ano? Pagka nagtapos na mag-preach si pastor, closing prayer na, and then benediction. And this verse is actually a prayer of blessing from the generation to come, sa lahi po ng mga Israelites, from Abraham until Moses, until the next generation. Ito po yung ginagawa nila kapag binibless po nila yung mga anak nilang panganay o yung mga tao na gusto nilang ipag-pray. It is specifically given to one person. And ito po ay napakahalaga kasi it doesn't just talk about the blessing of God, but the power and the anointing of God is being passed on to generation to generation. And we're going to talk about what's the meaning of the power and the anointing of God, no? And marami po tayong siguro ngayong taon, no, marami po tayong pinaplanong gawin. Ang church po natin dito sa Moro, ang dami naming plenano, nagkaroon kami ng annual planning. And I believe personally, meron kayong mga plans, mga goals, mga New Year's resolution. Pag sinabing resolution, yung mga bagay na gusto nyong itama, gusto nyong gawin na hindi nyo nagawa, mga bagay na nagawa nyo na ayaw nyo nang gawin, may mga bagay na, may mga goals tayo, may mga bagay na gusto tayong gawin, and maganda pong simula yun. Kasi kapag ka ganun ang ating isipan, ang ating puso, ang ating damdamin, ibig sabihin we are believing and having this faith that God will do something great in your life this year. Naniniwala po ba kayo doon? Ako naniniwala, no? I'm so excited because the Lord is going to do great things in my life this year. Hindi ako katulad ng ibang tao na, ganito lang talaga yung mangyayari sa buhay ko. Wala na akong pag-asa, hanggang dito na lang ako. Wala na talagang pagkakataon. No. Hanggat humihinga ka, hanggat may hiningang lumalabas dyan sa mga labi mo, the Lord is going to do something great in your life. And you need to open your mind and open your heart because if you do so, that is called faith. Remember Hebrews 11 verse 1, faith is being sure to the things we hope for, to the things that is unseen yet. Hindi pa nangyayari pero pinanghahawakan mo na that God is going to do something in your life. Amen? Panghawakan mo yan. Huwag mong bibitawan yan. Because that is faith, believing, trusting that the God that you're learning now, that the God is, that God, the one that is talking to you right now, the one that started something in your life, yung Diyos na nagsimula ng isang bagay sa buhay mo, hindi siya titigil hanggat hindi niya na-fulfill na gagawa yan. And this year, I believe, sabi ko po sa aming church, this year is the year that God will show great things in us, in our life, in our church. We started with 8 people in our church. Now we are more than 30 in our church. We started in a house church. Alam nyo po yan, kasama namin kayo sa journey ng church natin dyan sa Morong. We started in a house church. Meron kaming maliit na pwesto sa may parking space. Nauulanan kami pagka medyo maulan. But this time, meron po kaming narentahan na building, maganda, fully tiles siya, may air condition pa, maganda yung space, malaki yung space, and God is doing something already, but I believe God is not yet done. Merong gagawin ng Panginoon. We plan, yes, we think of things, we have this goal, we have these things na gusto nating gawin, but I know more than what we can imagine, more than what we desire to see, God is going to do. And God is going to surprise us. Masusurprise ka na lang. Magkakaroon ka na pala ng e-bike this year, no? Pangarap magkaroon ng e-bike.
Last year, nagbabike ka lang, ngayon e-bike na. Last year, gusto mo ng ganito, but the Lord will bring something different that you can never imagine that you will have. Just remain to that faith. Maniwala ka, humawa ka, pangawakan mo. Huwag mong bibitawan yan with consistent prayer, with consistent believing, walk by faith and not by sight, sabi nga ni Paul. Well, before I go deep into this topic, the power and the anointing of God, meron lang akong gustong i-remind din sa atin. No? There are two things na gusto kong i-remind before we go to the next phase of our journey in the Lord. Sa ating paglakad, merong mga bagay na kailangan din nating iwanan. Ayan. Pag-usapan muna natin yung mga iiwanan bago yung mga isasama. Kasi kailangan natin yung power and anointing ng Panginoon sa paglakad natin. Dahil hindi natin magagawa ito without that. Wala tayong magagawa without the help of the Lord. But now, before that, we must leave these things behind. Meron mga bagay na dapat tayong iwanan. So there are two things na gusto kong i-remind sa atin. No? Two things and two. Probably this is, some of you will not agree, but I think this is very, very important. Number one, we must leave behind. We must leave the past behind. We must leave the past behind. So kailangan iwanan na natin yung nakaraan. Tapos na po yung 2024, dinaanan na natin yan, hinakbangan na natin yan, tinulayan na natin yan, inapakan na natin yan. Oo, maraming sakit na dinala sa atin yan, mistakes, failures, o nagkasala tayo last year, nakagawa tayo ng mali. Our goal today is to become better and better, but we need to leave the one who is in the past already. Yung dating tayo, noong 2024, iwanan na natin yon. Yung mga nakaraang nangyari, yung mga, gawin na lang natin siyang, hindi naman natin siya kinakalimutan, no? Kasi sabi ng isang lumang kasabihan, ang hindi marunong tumingin sa pananggalingan, hindi makarating sa paroroonan. I believe pwede natin siyang tanawin pero hindi natin siya pwedeng balikan. Huwag na natin siyang balikan kasi kahit anong gawin mo, hindi mo na siya mababalikan. Iwanan mo na siya in the past. Gawin mo na lang siyang inspiration, gawin mo siyang stepping stone, gawin mo siyang learning sa darating na bukas para sa'yo. Leave all the history as a stepping stone. So for us to achieve our goal for the future. Leave all the hurting, kung nasaktan ka man last year, kung meron ka mang disappointments, discouragement, failures, start your new year today by leaving those past behind. Be strong and courageous. Ito po sinabi po ni Yahweh kay Joshua. Sabi niya, Joshua 1:9, be strong, have I not commanded you? Be strong and courageous, for I am with you. Well, the courage that God is asking us to have today is the courage to face the future without looking back or coming back to that past. Tapos na yun eh. Iwanan na natin. Okay? Pangalawa po, leave the past or leave what we must leave behind is number two, we must leave some people behind. Sorry for the word, no? Meron tayong mga taong talagang iiwanan na natin. Hindi naman natin sila kinakalimutan. Pero dahil mahal natin sila, no, mahal natin sila. Meron tayong mga mahal na hindi natin matanggap na nawala na sila, na iniwanan na nila tayo, na hindi na sila part ng future na ito. Well, there is a struggle when you still put these people in your heart. You will struggle na gusto mo pa rin silang makasama, bakit kanila iniwan, bakit nagkaganito, bakit nagkaganyan, may mga agam-agam ka pa rin and bumabalik ka pa rin dun sa mga pinagdaanan ninyo, mga kapatid, yung mga taong nakasakit man sa atin o hindi man nakasakit pero hindi na natin sila kasama, wala na sila sa picture ngayon, hayaan natin sila. Iwanan na natin sila doon. Hayaan na natin silang kung saan sila nandoon ngayon, wag na natin silang kulitin na maging part pa ng future na ito kung ayaw lang din naman nila, no? I will give you some important example no later. So, this is not we are leaving them. We are accepting that they will not be a part of our new journey.
We have tried to reach them out. Ginawa naman natin yung part natin. We have kept them in our hearts, of course. But I know this is for the better, that we need to learn how to let go of those people. For in the way, our hearts will be free from the hurts, from the longing. We still pray for them. We desire them to be with us, of course, but we will no longer cling to the hope that they will be part of us anymore. Bakit ko sinasabi to? We must learn to forgive, to accept, to move forward, and to live as a lesson, leave them as a lesson to be kept. The years we had with them, of course, they are precious. Hindi po natin kinakalimutan yon. But history teaches us so many things, and we must elevate our service through the things we have learned sa pamamagitan po ng mga natutunan na natin. In Deuteronomy, na binanggit po natin kanina din, in Deuteronomy chapter 34 verse 1 to 4, this is the part when God showed Moses the promised land. Gusto ko pong basahin sa inyo to, no? Sabi dito, then Moses climbed Mount Nebo from the plains of Moab to the top of the Pisgah across the Jericho. The Lord showed him the whole land from Gilead to Dan, all of Naphtali, the territory of Ephraim and Manasseh, all the land of Judah as far as Mediterranean Sea, the Negev and the whole region from Valley of Jericho, the city of Palm. Lahat po pinakita niyan ng Panginoon kay Moses. Ito pong sinabi ng Panginoon, then the Lord said to him, this is the land I promised on oath to Abraham, Isaac, and Jacob when I said, I will give you your descendants the promise. I will let you see it with your eyes, but you will never cross into it. Anong ibig sabihin no? Natanaw ni Moises. So after Exodus, lumabas sila ng Egypt, after captivity sa mga Egyptian, si Moses ang nag-lead sa kanila for 40 years. Nag-roam sila sa disyerto, sa desert. Sobrang tagal na nagsilbi si Moses. At sabi ng Panginoon, dadaling ko kayo sa promised land. Pero but by the end of the year of Moses, matatapos na yung kanyang termino. Sabi ng Diyos, sige, tanawin mo yung promise ko sa inyo. Promise ko sa mga ninuno mo kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Yan yung ibibigay ko. Pero sorry, hindi ka makakarating doon. Hanggang dito ka lang. Hanggang tanaw ka lang. Maiiwan ka na dito. Di ka talaga kasama. Sorry. No, medyo pinaparaphrase ko lang, no, medyo in-exaggerate ko lang. Because not all the people in our journey in this life will always remain with us. Nasasaktan lang tayo kasi pag iniiwanan tayo, no? And we cannot accept that. Para bang ang sakit naman, ang dami ko nang nagawa, ang dami kong naitulong, ang dami kong naibigay, bakit ganun? Parang ang dali lang makalimutan. But that's the reality. God knows it. God knows it. Alam ng Panginoon yan. Even Solomon said, there are season that we meet each other and there are season that we leave each other. Ganun talaga, may panahon ng hello and may panahon ng goodbye. But that is not the ending of it. Huwag po kayo malungkot doon. Because that is part of God's journey to us. Fulfilling His promise to us. Sabi niya, you're going to cross the Jordan River. Alam niyo po ba ibig sabihin yan? In the context of the Israelites, tatawid na po sila dun sa blessing ng Panginoon, dun sa pangako ng Panginoon. Tatanggapin na nila yung promise ng Panginoon. Pero hindi po lahat talaga kasamang tumatanggap. May mga naiiwan. And it's their choice. Meron silang choice. Kasi si Moises po, naging matigas ang ulo. Naging pasaway. Hindi rin naging faithful sa Panginoon. May mga times na sumuway siya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, pukpukin mo ng isang beses, pinukpok niya ng 2-3 beses. So, matigas din ang ulo. And there are times, ganun po talaga. Huwag po tayong malungkot doon. Huwag po tayong ma-hurt. But I want to continue to give an emphasis to this. No, there are people talaga na may iwan. And there are people who will go with you. And this is the time of Joshua. Joshua was the one who were appointed by God. Siya po yung isinugo ng Panginoon. Ito na yung time ni Joshua. In Joshua chapter 1, gusto ko pong basahin sa inyo to, napakaganda nito. And in this part, gusto ko pong makita natin
These two important things na kailangan nating dalin at isama natin sa journey natin ngayong 2025. Number one is the power of God. Ano po ba ibig sabihin ng power ng Panginoon? Pag sinabing kapangyarihan ng Panginoon, ito ba'y maghihimala tayo? Ito ba'y magpapalakad tayo ng pilay o magpapagaling tayo na may sakit? Gusto ko pong bigyan ng emphasis kung ano ibig sabihin po ng the power of God. When we talk about the power of God in the Bible, it talks about no other than the presence of God. Ang kapangyarihan po ng Diyos, hindi lang po nakikita yan sa mga miracle. Ang kapangyarihan po ng Diyos ay nakikita po yan sa kanyang presensyang kasama mo araw-araw. So the power of God should be part of your journey this year. Because the power of God is His presence being with you. Joshua chapter 1, no? Nung ito na si Joshua, siya na ang tatayo. Yung blessing tinanggap niya na. Sabi ng Panginoon, eto na, ikaw na ang tatayo. In verse 1 sabi dito, after the death of Moses, the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses, my servant, is dead. Now it is your turn. Get ready to cross the Jordan River. Eto na, mag-ready na kayo. Tatawid na kayo. Lalakad na kayo dun sa promise ko. Ibibigay ko na sa inyo yung hinihintay nyo matagal na. 40 years kayong nag-ikot, nagpagod. Pero this time, ibibigay ko na sa inyo. Then I will give you every place you set foot on. With I promise to Moses, I will do it to you. Sabi niya kay Joshua. Yung prenamis ko dun sa tao na yon, ibibigay ko sa'yo. Kasi alam ko, ikaw yung taong nararapat na lalakad dyan. Your territory will extend. Lalawak yung mga bagay na meron ka ngayon. Mangyayari yung mga bagay na ipinapanalangin mo yung inihintay mo. And verse 5 sabi niya, napakagandi dito, no one will be able to stand against you for the rest of your life. Tignan natin, no, paano nangyayari yun, no? That no one will stand against to Joshua. Walang makakadaig kay Joshua. So I will, sabi niya dito, no one will be able to stand against you all the days of your life. As I with Moses, eto na, as I with Moses, so I will be with you. I will be with you. So the power of God is the presence of God. Remember the story nung lumabas sila sa Egypt? Sino yung cloud na nagbibigay sa kanila ng shelter kapag sobrang init? Sino yung naghati dun sa Red Sea? Sino yung nagpakain ng mana? Sino yung nagbigay ng mga quail? Sino yung nagpagaling sa kanila? Without the presence of God being with them, there will be no miracles. There will be no power. There will be no victory. Mga kapatid, without God's presence in your life, you will always fail. You will always see that you're striving so much. Nagsisikap kang mabuti, pero bakit hindi nangyayari yung mga gusto mo mangyari? Ginagawa mo naman to para sa Panginoon, ginagawa mo naman to para sa Panginoon, pero nakakalimutan natin that these things are not just for the Lord, but God wants us to do these things with Him. Kasama natin siya, being our source of strength. And there's a reminder, no, kay Joshua, sabi niya in verse 6. In verse 5 muna, sabi niya dito, at the end of, nung sinabi niya, so I will be with you, I will never leave you, nor forsake you. And in verse 6, sabi niya dito, be strong and courageous. Because you will lead these people. Be strong and courageous. In verse 7, kung mayroon po kayong Bible dyan, inulit niya pa ulit. Sabi niya, be strong and courageous. And in verse 9, inulit niya pa ulit. Pangatlo ng beses, sabi niya, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. Do not lose hope. For the Lord God will be with you wherever you go. Wow. Last Christmas, we are reminded of the term Emmanuel. What's the meaning of Emmanuel? Emmanuel means God is with us. God is with us. When Jesus Christ was born, He was not just, when the word Emmanuel was uttered by God, hindi niya lang sinabing God is with you, but the fact that God Himself become flesh,
become part of this flesh, this world. Isang patunay na kayang gawin ng Diyos ang lahat at patunayan sa iyo na mahal ka niya. Kaya niyang magkatawang tao para sa iyo, mamatay para sa iyo, ibigay yung kanyang buhay para sa iyo. Yung makasama mo pa ba siya araw-araw? Imposible kaya yun? You know, every journey that we are facing right now will be more difficult kung wala po ang presensya ng Diyos. Because without the presence of God, there will be no power. There is no power. So be strong and courageous. Be brave. Ano man ang harapin mo ngayong 2025, ano man ang goal mo, ano man ang mga pangarap mo, remember this, you are not alone in this fight. You have your Emmanuel. God is with you. God will always be with you. Promise niya, I will never leave you nor forsake you. Alam niyo po, kung hindi po namin kasama ang Diyos, matagal na po kaming umayaw sa ministry. Matagal na po namin tinigilan ito dahil hindi po madali. Napakahirap po. Napakaraming sacrifices, napakaraming luha, napakaraming temptation, napakaraming struggles, napakaraming needs. But Jesus Christ said, when you follow me, you decided something. You decided to carry this cross that you are having right now. Whatever you're facing, it is already known by me. Alam niya na agad yan. Nung tinawag niya tayo, sabi niya, follow me. Alam niyo po, nung iniisip ko po itong word na to, no, sabi ni Jesus, follow me. Bakit kaya nung panahon na sinabi niyang follow me do sa mga disciple niya, hindi nagtanong yung mga disciple? Di sila nagtanong, saan ba tayo pupunta, Lord? Ano bang gagawin natin? Wala man lang instruction, wala man lang, follow me, pupunta tayo dito, follow me, ganito gagawin natin. Wala eh. Sabi niya lang, follow me. Because when Jesus said, follow me, He is making sure to you and to me that when you follow Him, He is already in the future. Nandoon na siya sa unahan. Susunod ka na lang. Prepare niya na lahat. Alam niya nang mangyayari. He is all-knowing. He is almighty. When you follow Him, you will never be alone in this fight. Everything is already set for you, brothers and sisters. Never lose the power of God, the presence of God in your life. Never lose your relationship with God. Always remember to be strong and courageous, for God will always be your Emmanuel. That is not just a promise. That is in fact a fulfillment of a promise. Nung sinabi niyang Emmanuel, hindi lang po yun pangako. Nung sinabi niyang Emmanuel, tinutupad niya na po yung pangako niya sa Isaiah. Kasi yung pangako po yun na kay Isaiah po yun, pero naganap na po nung panahon ni Jesus Christ. And brothers and sisters, remember this. You have the power to conquer anything. You have the ability to be victorious. Magiging matagumpay ka. Ano man ang haharapin mo ngayong taon, magiging matagumpay ka. Panghawakan mo yan. Because God will always be with you. He promised that the power and the presence of God will always be with you. Panghawakan mo yan. Huwag mo ngayon sabihin sa iyo ni Satanas, talunan ka naman, wala kang magagawa, makasalanan ka, masama ka, hindi ka na magbabago, wala kang kinabukasan, walang mangyayari sa iyo, mananatili ka mahirap, walang mangyayari sa buhay mo. Huwag niyo pong hayaan. Sabihin mo sa sarili mo, no, I am already a conqueror. I am already a victorious person because I am not alone in this fight. And if you're going to read the Bible, if you're going to read the book of Joshua, that time they conquered the promised land because God is with them. The power and the presence of God is with them. Now, the anointing of God, matatapos po tayo na mabilis, wag po kayong mag-alala. The anointing of God, yan, lalagpasan ko na yung maraming example ko. Dahil alam ko naman naintindihan nyo na yun. So the anointing of God, what is the meaning of the anointing of God? The anointing of God means the protection of God. If God anointed you, it means His protection is with you. Of course, in the Bible, there are several people na ina-anoint lang po. Ina-anoint, it means literally meron pong langis na pinapahid sa ulo nila at sila po ay pinipiling maging leader. Kung hindi man po hari, sila po ay priest or sila po ay prophet. And when Jesus Christ came to this world, He was called the Christ.
Alam niyo po yung Christ, no, napag-usapan na natin to a long time ago, na-preach ko na to. Pag sinabi pong Jesus Christ or Christ, He is the anointed one. He Himself is the anointing. He Himself is the anointed. Meron pong story, no, na narinig ko, and alam ko this is part of the history of the Jewish culture. Yung mga pastol daw po, yung mga shepherd sa panahon nila, kapag sila po ay nagpa-pasture sa wilderness, yung mga shepherd sa time po ng mga Israelites, yung kanila pong herds or yung kanila pong mga tupa ay sinasalakay po ng mga flies o mga tawag dito langaw, o yung mas matindi pa sa langaw, yung malalaki, yung mga bangaw. At yung mga bangaw po na yon, pumupunta po yun sa ulo ng mga sheep, ng mga tupa. At yung mga bangaw po na yon ay tumitira dun sa ulo ng mga tupa, sinisip-sip yung kanilang dugo hanggang doon na mangitlog, dumami doon, mapuno yung kanilang ulo. At dahil sa sobrang sakit, masakit po yun, sinisip-sip yung kanilang ulo, yung mga sheep po, ang ginagawa nila ay inuuntog po nila yung kanilang ulo sa bato. Dahil nga masakit inuuntog nila yung ulo nila hanggang sila ay masugatan, hanggang sila ay mamatay. So para po maiwasan ng mga shepherd yung ganong tragedy, ang ginagawa po nila, naglalagay po sila ng oil sa ulo ng mga sheep. Ina-anoint nila ng oil yung mga sheep. Yung oil po ay meron po siyang natural repellent sa mga insekto. Ibig sabihin, dahil may oil, hindi po lalapit yung mga insekto, hindi po lalapit yung mga flies. So, tayo po, bilang mga anak ng Diyos, we are called the sheep of God. Oh, Christ has anointed us. Christ has given us the Holy Spirit, a guarantee, a total guarantee that God will always be with us. You know, in Psalms chapter 23 verse 5, sabi dito ni David, Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil. Kung alam niyo po yung Psalms 23, ang unang part po ng verse niya, nang sabi niya doon, The Lord is my shepherd. Diba? And in verse 5, sabi niya, yung shepherd na yon ang naglalagay ng anointing sa ulo. Thou anoints me with oil. So, the anointing of oil is a gesture of blessing from God, not just to bless you or to prosper you, but to give a protection to you, a symbol of protection, a symbol of God protecting His flock, protecting your head, your mind. And gusto ko pong i-remind sa atin, in the Bible, when we talk about flies or langaw, it talks about the demons. And the devil is called Beelzebub, the prince of flies. So we have every one of us, every Christian have a spiritual battle. And that battle begins with our mind. If the devil gains access to your mind, it will influence your emotion, and surely it will influence your action. That is a very crucial part of your Christian life. So, tayo mga mananampalataya, we should remember that the Holy Spirit should always dwell in us. We should always be filled with the Holy Spirit. Kailangan nandoon yung protection ng Panginoon. Paul said, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Dito po kasi lahat na magsisimula yan sa utak. Tumatakbo yan dito, umaakyat yan dito. So we need to receive the anointing, the Holy Spirit, the protection of God to protect our mind, so that we will not fall in any temptation, so that we can fulfill what God wants us to do. So remember those two things. This year, 2025, ang dami mong gustong gawin, ang dami mong pangarap. Never forget, you can never do anything without the presence of God, because the presence of God has the power to help you to become victorious, to help you to overcome. And don't forget, His anointing, His Holy Spirit working in your life, protecting you, guiding you,
giving you wisdom. I hope and I pray this year, that is the desire of our hearts, no? Tayong lahat, maging desire natin, na lalo pa tayong lumalim, mapuno, lalo pa nating maintindihan, sino ba ang Diyos sa buhay ko? Ano bang pwede niyang gawin sa buhay ko? Never lose this opportunity this year that God will always be part of everything, everything from head to foot. Everything you do, let God protect you and guide you. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you, give you favor upon favor. From now and then, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever. Amen and amen. God bless you po mga kapatid. Amen. Amen. Thank you so much. Ayan, Pastor Franz, salamat sa iyong message ngayon that itong taon na ito kinakailangan natin talaga ng encouragement sa isa't isa, no? Na yung mga last year ay marami sa atin na nakaranas itong katulad ng bagyong nakalipas, ano? Maraming nasira ang bahay, nasunog, mga kamag-anak o mahal sa buhay nawala. Yeah. So this time hindi na natin sila makakasama, but we must move on. Yung Joshua 1:9 is ito yung paborito kong verse na nagligtas sa akin, na encourage sa akin na during the time nung SARS, yung mga panahon na yun na nagkaroon ng, kasi yung work ko nung araw ay we depend on dito sa China na nagsusupply ng mga electronic products doon sa company namin. Nung during the time, isinara yung aming kumpanya because of the SARS. So, wala kaming trabaho, kakukuha lang namin itong bahay. Yun nandun ang takot ko noon. And then, doon sa screensaver ng computer ko lumabas yung Joshua 1:9. Amen. And then, it encouraged me na, sabi, huwag ka matakot. Ako ang Diyos, kahit saan ako nandoon, kahit saan ka nandoon, kasama mo ako. So sabi ko nga, bakit nga ako matatakot? So I believe on that, I trust on that, and I depend on that. Until now, maraming beses na dumarating sa buhay ko mga maraming pagsubok, mawalan ng trabaho, magkasakit man ako, yung meron tayong mga sakit na hindi natin gusto, pero with this verse, itong Joshua 1:9 ay nakapagpalakas ng kalooban ko. Sabi ko, Lord, this is kung ano yung ano mo sa akin, gusto mo mangyari sa akin, and it will be done. Kaya sa ating mga manonood ngayon, kung kayo po ay dumadanas ng anumang pagsubok sa buhay, kahit ito ay financial, relationship, sa ating health, Joshua 1:9, at ito po ay talagang magpapalakas ng inyong kalooban. Kaya yung mga nakalipas, kalimutan na natin, and let's start with a new beginning. Amen. Okay, may question dito, Pastor. Sabi dito, how do we know that we are anointed by God? What is the difference between anointing and being filled with the Holy Spirit? Okay, good question. Well, in my explanation kanina, no, in-explain ko naman kung anong ibig sabihin ng anointing ng Panginoon. Anointing or the anointing of God is seen because the Holy Spirit of God is working in your life. Jesus Christ himself is called the Anointed One, and he promised that he will send someone to care for us, to be with us. So the Holy Spirit will work in us. Filled with the Holy Spirit, of course, there is also manifestation. Merong manifestation katulad ng fruit of the Spirit. So pag sinabing fruit of the Spirit, meron kang patience, meron kang love. You are filled with the Holy Spirit. You are living in the Holy Spirit. The anointing of the Holy Spirit is the protection of the Holy Spirit in your life each and every day. Well, ang interpretation kasi natin yan, of course, especially if we are a minister, ito napaka-anointed nito, ang galing mag-preach.
Ganon agad ang interpretation natin dyan. Well, I explained it already that the anointing of God is God's protection. Nagbigay ako ng illustration na ganito yung ginagawa, ina-anoint ng oil. Ibig sabihin, pinipili ka as a leader, as someone to represent God in this world nung time ng Old Testament. Noong time po ng Old Testament yon. Pero in the New Testament, there is a proclamation that everyone who will receive the Holy Spirit, even young people, even old people, wala pong classification na ito lang ang ma-anoint, ito lang ang mabibigyan. Ito lang ang mabibigyan ng banal na spirito. So every one of us, we don't do anointing anymore. I mean, the literal, no, ginawa ko po to sa church, inanoint ko po sila ng oil. But that is just a symbol. The anointing per se, or the anointing itself, is the Holy Spirit Himself living to us. And meron po yung manifestation. Makikita po yan. Makikita yan sa atin. Meron pong mga fruit and meron pong mga gift of the Holy Spirit. Kailangan po natin yan. So, madidistinguish nyo po yan na itong tao na to, he is anointed kasi sobrang devoted siya sa ginagawa niya. Because the Holy Spirit is driving you to do this, hindi dahil sa ikaw lang, hindi dahil sa kakayahan mo lang, hindi dahil sa marunong ka lang. Magmamanifest po yan. Amen. Okay? So, the Holy Spirit Himself. Okay, thank you. All right. May mga prayer request pa tayo siya? Wala naman, but wala nang questions. Yeah, I think it's very clear na Yeah. yung pagiging yung anointing ng ating Panginoon sa atin. Yeah, it gives us the strength to move, to keep on going. Kasi minsan pag pinanghihinaan tayo, di ba yung nabanggit mo nga kanina, Pastor Franz, yung mga tupa o yung mga shepherd ng araw ay pinapahira ng langis. Anointing oil. Yes, oil. Yung oil na yan is to protect them para hindi sila dapuan tong klase ng langaw. Ito yung tinatawag na botfly. Yes. Yung botfly na yan ay merong, parang itsura niya parang, ano ba yung bee sa Tagalog? Bubuyog. Bubuyog. Yung malaking langaw to. Yan pag dumikit Lalaki po. Yan, pag dumikit sa balat mo yan, binubutas niya yung balat mo, then Yun, mag-ano ganun. ng itlog yan doon. And then magiging mga worm yan, parang cannibal yan, kinakain niya yung dugo mo at saka yung laman mo. Kaya yung mga, kahit sa tao, ano yan, na nagkakaroon din tayo ng ganyan. Ano? I don't know kung dito sa Pilipinas, meron tayo, dito sa US, meron kami rito. Meron. Pero piling state lang ang merong ganyan dito na tinatama, nagkakaroon ng botfly. Yung iba niyan sa ulo, sa bungo, yung iba sa mata, tumatama, sa iba-ibang parte ng katawan. Pero sa atin kasi, yung itong symbolic na ginagawa ng mga tao ng araw, ng mga shepherd ng araw, yung itong tungkol sa langis na ito, ganun din ito ang epekto sa atin ng ating spiritual na yung pagka tayo ay pinahira ng langis, it protects us from yung kakaroon sakit natin. Ano? So, kinakailangan din natin ng langis para yung dudulas yung mga nagre-repel, di ba? Pag madulas, dumudulas, nagre-repel yan. So, yan ang ibig sabihin kung bakit langis ang ginagamit ng mga pare o ng mga pastors kapag sila ay nagpe-pray ng may sakit. Para yung sakit ay, sabi nga nila, dumulas. But it's symbolic, pero merong siyang spiritual meaning and may anointing power siya. Amen. So, we could be protected from yung mga bad spirit na, di ba, Pastor? Yan po talaga ang purpose niyan. Protectionan tayo sa yung ating mind ay hindi mapasok ng masasamang spirito. Ma-influence tayo. Di ba ganyan din ginagawa doon sa mga batang may sakit? Di ba? Opo. Nilalangisan. Nilalagyan ng langis, di ba? So, makes sense. Yung meron siyang pa rin talang relative na itong langis na ito. Yung iba nga naglalagay, anong tawag doon? Alcampurado ba yan? Sa mga bata yun. Pag may sakit yun. Yung mga bata, ganyan. Naalala ko kasi yung mga anak ko nung araw, pinapahiram ko ng ganyan para sila gumaling. Anyway, maraming salamat, Pastor Franz. Thank you so much po. Thank you, Pastor. Thank you po sa pagpapaunlak, pag-invita sa akin. Thank you so much. We will see you at dadalawin namin ng See you soon. See you soon. Salamat po. Salamat. Please, dalawin niyo po kami. Huwag niyo po kami lalampasan. Ay, hindi. Yan ang aming gagawin
sa In the pagbabalik ng future. iRadio sa future ay Wow. so Thank good, you so good church ang gagawin namin. Wow. Hindi I'm so good excited. sa mga bahay. Kaya ang sugod namin ay biglaan. Pagpipray Ay, namin gano'n? yan. Hindi nyo man lang kami inform. Walang inform. Basta susugod na lang kami. Hindi nyo alam, bulaga. Ayan na kami. Ayan na kami. Sige po. Thank you, Pastor Franz. God bless. Thank you so much. God bless you. God bless po. God bless. And happy anniversary advance. Happy anniversary. Thank you po. Thank you. God bless po sa lahat. Thank you, Pastor. Thank you so much, Pastor Franz Bo, sa na-share niya sa ating gabi, the power of God and the anointing of God. Ay, naku, yung botfly na yun. Pag nakikita ko, nakakadiri, nakakatakot. Panoodin niyo sa YouTube yan, yung mga botfly na yan. Siguro naman, hindi ka Maliliit naman, lang. aanuhin nun na, pwede mo naman siyang, shoo, pag nandiyan na sa'yo. Ang itsura niyan, parang bee. Tsaka ang kulay brown, merong itim niyan, may kulay green, tsaka kulay blue. Iba-iba Pag yung... tinamaan, pag nahagip ka Hindi na. mo kasi hindi mo siya makikita. Ang bilis siya. Sabi mo malaki siya. Malit lang, parang yung bee. Gano'n. Kulay brown siya. Minsan, akala mo may kumagat lang sa yung gano'n. Yun na yun. Nangitlog na sa katawan mo yun. Time to go, guys. Okay. Again, maraming salamat po sa inyo. Unang taon natin dito, unang araw natin ngayon sa 2025 dito sa iRadio at still, we have to keep on going pa rin. Pagpatuloy pa rin natin yan. Itong salita ng mga pastors, the message nila na natatanggap natin, naririnig natin every night dito po sa ating programa, ay isang klase rin na masasabi nating anointed oils yan. Yung mga langis yan na magpoprotekta sa atin na may iwasan natin or maliliwanagan ng ating kaisipan sa mga bagay-bagay na hindi makakabuti sa ating buhay at makakapagpatuwid ng ating mga kaisipan. Minsan kasi dumaranas tayo ng maraming pagsubok, iba't ibang klase yan. Sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon through with our pastors every night in here, it protects us na para mawala tayo sa landas, at mailagay tayo sa tamang daanan tungo sa kapayapaan. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang bukas muli. Hanggang bukas. Bukas ulit, Yeah. Improve po natin yan. At for now, basyo muna tayo. At i-improve po natin kasi for the past 2 weeks ba tayo nawala? 2 weeks. 2 weeks tayo nawala. And Parang hindi na kami nagbakasyon. Pagod na. pagod din. Sila, bakasyon tayo. Trabaho pa rin. Hanggang bukas po muli. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Magandang gabi. Enjoy your lunch. Good night. Good Babu. night. Yes. This iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.